ilang araw natabihan mo din sila. Habang naririnig pa natin ang boses ng Panginoon na tumatawag sa atin, huwag natin tanggihan ang Panginoon. Huwag natin tanggihan ang kanyang salita. Kasi we may never know. Maybe today is our last chance. Maybe today is already the last chance na marinig natin ang Panginoon na tinatawag tayo. Let us respond to His calling. Let us respond. Upang kung ilang taon na ngayon, may nagsasabi dyan, all my life, wala na ako naranasan kundi problema. All my life, wala na ako naranasan kundi sakit. All my life. Today is the day wherein you will experience God's comfort. Kailangan po natin magbukas ang ating buhay na sarili upang maranasan natin ang Panginoon. At kailangan natin mag-respond sa tawag niya. Dahil hindi lamang tayo tao sa mundo. May kapamilya po tayo, may mga magulang tayo, may mga mag-anak tayo, may mga mag-anak tayo na hindi pa rin naririnig ang salita ng Panginoon. You know, lahat tayo ngayon, siguro di wala dito ang walang Facebook. You know, every time I use the laptop para mag-Facebook, naririnig ko lahat yung boses ng Panginoon. Gaano makatagal dyan sa Facebook? Gaano makatagal na nakikipag-chat kung ano sinesearch mo? Pag when you sit in my presence, parang sinisilihan. So, nagpapasalamat po ako kasi kahit even in these things, nire-remind ako ng Panginoon. Totoo po. Sa mga kaibigan natin, we spend so much time. Sa TV, we spend so much time. In computer, Facebook, and everything I see yun naman, we spend so much time. But how much time do we spend sa presence ng Panginoon? Do we even have time to read His Word? Do we even have time to fellowship with Him? Do we even have time to pray? Do we even have time to call people? Puro ka Facebook, may mga kaibigan ko palang nangangailangan ng tulong mo, ng advice mo. I don't know, it just suddenly pop up my mind. We have to use our time. The Lord is calling us in every way, in every need na pwede natin gamitin para putin ang mga kababayan natin Pilipino. We have to be wise. We have to ask for His wisdom. Sasabihin niyo, once a month lang ang day off ko, hindi ako makapag-evangelize. Lagi ka may computer, lagi kang hawak ng handphone mo. Use technology to reach out people. Instead na kung ano-ano tinetext mo sa kaibigan mo, teach verses. I-text mo ang verse. Tapos sa Facebook, kung ano pinupost mo, kung anong kalokohan, i-post mo yung mga makakatulong sa kanila spiritually. You know, marami po nangangailangan. And if we are not willing and available, sino po gagamitin ng Panginoon kundi tayo? Tayo lamang po magagamit ng Panginoon kasi tayo naman yung create niya, namatay siya para sa atin. So tayo din. Kaya nga tinatawag niya tayo sa mga oras na ito. Tinatawag niya tayo. And we have to tell people, we have to go out and tell people that life is not eternal. One day, sooner or later, we will meet our end. Mamamatay po tayo lahat. And kailangan nilang marinig na walang silbi kung sila may maging boss sila, maging manager sila, maging pinakamayaman silang Pilipino dito sa Singapore. If they don't have Christ, it's all useless. We have to let them know that only God, only Jesus will give them that eternal contentment, eternal happiness, eternal strength, eternal wealth. Because if we have God, if you have His Word, hindi po yan mawawala sa atin. Pwede ka mabankrupt, pwede ka mawala ng trabaho, pwede mawala ang mga kaibigan mo. But God and His Word, wala po makakakuha nun sa iyo. So let us treasure God. Let us treasure God. Tayo ng mga anak na niya, tayo ng mga may personal ng relasyon sa Kanya. Kailangan po natin i-treasure ang ating relationship sa Kanya. Huwag po natin pagwalang bahala. Ngayon, sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesus, this is now the time. This is now the time. Huwag po natin isipin ako makasalanan. Ako hindi ka, gaya na sabi ni Sister Irene kanina. Hindi ako karapat, hindi ako in dyan. Kasi sabi nga niya is, masyado siyang marami ng naranasan. No! Hindi naman po yung magaling ang hinahanap ng Panginoon. Sino po ba nangangailangan ng doktor? Sino nangangailangan ng gamot? Yung may sakit. So, huwag po natin i-ano sa ating sarili na, no, I'm too sinful, hindi na ako mapapatawag ng mga hindi po. Ano mang klase kasalanan meron kayo? Ano mang klase buhay meron kayo? The Lord can heal you. The Lord can comfort
comfort you. And the Lord is offering you His salvation today. Eh tayo po naman Kristiyano, tayo mga kapatid, we're here. I know that walking our Christian life sometimes it's hard. Wala naman po nagsasabi na magmadali eh. Wala po kahit sino sa atin, kahit sa atin guys, hindi niya pwede sabihin na sa atin na everything she's okay. Hindi niya po pwede sabihin na hindi siya nag-struggle. All of us face struggle. Pero, may hope po tayo. Pwede po tayo bumalik lagi sa Panginoon. Sabi nga po, ito po ang iiwan pong encouragement sa inyo, my brothers and sisters. As we walk life as a Christian, it's not easy. We fall and we stumble. Okay? Sometimes we get hurt, we get offended, my brothers and sisters. But there is hope in the Lord. Sabi nga po niya sa kanya salita sa Isaiah 14, from verses 28, until the last verse, sabi niya rito, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So let us be like eagles. Pag tayo napapagod, bumalik po tayo sa Panginoon upang muli humingi ng kanyang kalakasan, humingi ng pag-asa, humingi ng kapahingahan. Available po lagi. Tayo lang ang inaantay ng Panginoon. Now the question is, as He is calling us right now, will we respond? Are we willing to respond and receive His comfort? Salamat.